Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Arl na nakaupo kasama ang kanyang pamilya para sa tanghalian. Nagulat ang ama ni Arl sa pagiging kalmado ng kanyang anak, sinabing hindi siya makatulog sa pag-iisip kung anong klase ng bayani ang kanyang makukuha. Nagsasabi din ang kanyang ina na siya ay nasa sabik, habang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nakadarama ng kumpiyansa na ang kanyang kapatid ay hihigit sa lahat ng kanyang mga kaklase. Sumang-ayon ang kanyang ina, sa pag-aakalang maaakit ng kanyang anak ang lahat ng mga babae sa kanyang alindog, kaya nag-aalala ang kapatid na babae ni Arl na siya ay maagaw sa kanya. Gayunpaman, si Arl ay higit na nakikipag-ugnayan sa katotohanan kaysa sa kanyang pamilya, iniisip na siya ay magiging isa pang karaniwang tao. Sa mundo ni Arl, ang mga hero class ay mga regalo mula sa isang higher being na ibinibigay sa mga kabataan kapag sila ay 10 taong gulang, na nagpapahintulot sa kanila na magpakadalubhasa sa iba't ibang mga kasanayan. Nang oras na para sa seremonya ng pagpapala, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtitipon sa paaralan, at ang isang pari ay nagsisimula sa isang unang lalaki. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo ng bata at ang bata ay mabilis na nakakita ng isang imahe ng apoy at mga martilyo, na nagpapatunay na siya ay magiging isang panday. Tumakbo ang bata pabalik sa kanyang ama na nagniningning sa tuwa. At ang pari ay nagsimulang magtrabaho sa lahat ng natitirang mga mag-aaral. Nang si Arl na, sinabi ng kanyang ate na tiyak na magkakaroon siya ng espesyal na pagpapala. At lumakad siya papunta sa pari habang ang kanyang pamilya ay nag-cheer. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa inggit tungkol kay Arl. Iniisip na makakakuha siya ng mga advanced na klase tulad ng kanyang mga magulang, sina Farah at Leon, na Sword Princess at Archmage. Nang makalapit si Arl sa pari, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang isipan, ngunit wala siyang makita. Nagulat ang pari na wala siyang basbas at ibinalita na si Arl ay isang bihirang kaso ng walang klaseng bayani. Ang pamilya ni Arl ay agad na nawala ang kanilang kasabikan, iniisip na sila ay lubos na naskam at ang kanyang kapalaran ay nasira bilang isang walang talento na kabiguan. Kinabukasan, nagsasanay si Arl ng ordinaryong espada. Tiniyak sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi nila siya palalayasin sa bahay. Sinabi sa kanila ni Arl na ayos lang siya at ayaw lang maging freeloader habang nangangako ang kanyang kapatid na susuportahan siya. Sa nakikitang pag-aalala ng kanyang pamilya, muling ipinaalala ni Arl na lagi niyang sinasanay ang espada kasama ang kanyang ina, kaya maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang kahit na walang klase. Gayunpaman, iniisip niya na ang kanyang ina ay isang kakilakilabot na guro dahil palagi niya itong binibiro sa pagsasanay sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Habang tinatapos niya ang kanyang paliwanag, nakaramdam ng saya ang ina ni Arl na napakatalino ng kanyang anak. Habang iniisip ng kanyang ama na baka makakuha talaga siya ng tunay na trabaho. Nang makita silang lahat na umaasa sa kanya, si Arl ay nagkasakit sa atensyon ng kanyang pamilya at umalis upang magsanay. Habang naglalakad siya papunta sa training ground, nakita ni Arl ang 2 swordsman class na estudyante na nakikipag-duel out gamit ang kanilang mga espada. Habang naglalaban, napansin ng mga lalaki si Arl at nagtanong kung ano ang ginagawa niya dito ng walang klase. Mahinahon niyang sinabi sa kanya na magsasanay din siya tulad nila. Ngunit sinabi sa kanya ng mga lalaki na nagsasaya lamang sila sa kanilang mga espada dahil hindi nila kailangang magsanay dahil sa kanilang klase. Pagkatapos ay nag-aalok sila upang ipakita kay Arl kung gaano karaming kasanayan ang kanilang nakuha mula sa kanilang klase at magsimulang mag-sparring muli. Habang pinapanood silang lumalaban, napansin ni Arl kung gaano kakinas ang kanilang mga galaw dahil sa klase ng eskrimador at hiniling na labanan siya. Natatawa ang isa sa mga lalaki sa kanyang kapangahasan sa paghamon sa kanya ng walang klase. Ngunit iniisip ni Arl na hindi niya kailangan. Dahil naiinsulto, tinanggap ng bata ang hamon ni Arl na turuan siya ng leksyon. Bago lumaban, hiniling ng batang lalaki kay Arl na tiyakin na mayroon pa rin siyang proteksyon na basbas, na isang pansamantalang kalasag na nakukuha ng lahat sa pagsilang na nagre-recharge kapag ang gumagamit ay hindi nakakatanggap ng pinsala. Tumango si Arl at kinumpirma na hindi siya mawawala ng buhay sa malalakas na pag-atake ng bata at sinabihan siyang maghanda para sa tunggalian. Galit na galit sa kanyang patuloy na panunuya, sinugod ng bata si Arl at inihampas ang kanyang espada, ngunit madali niyang napigilan ito sa kanyang pagkabigla. Pagkatapos ay umiwas si Arl ng isa pang slash bago ikulong ang bata sa isang pagpapalihis. Iniisip ng kapareha ng bata na nagsasaya lang siya at sinabihan siyang tapusin ang laban. Pero sinabi niya sa kanya na hindi ganoon kadaling kalabanan si Arl.
Habang nagpapatuloy sila sa pagpapalitan ng mga hampas, napagtanto ng batang lalaki na hindi niya kayang talunin si Arl ng mag-isa, kaya dinaya niya at hiniling sa kanyang kapareha na makipagtulungan sa kanya. Ang isa pang batang lalaki ay tumalon kay Arl mula sa likuran, ngunit naramdaman niya ang pag-atake at iniwasan niya ito. Sa pagmamasid sa dalawang lalaki na nagtatalo sa isa't isa, napagtanto ni Arl na ang kanilang klase ay hindi nakakatulong sa mga lalaki sa kanilang pagtutulungan, at siya ay sumugod upang tapusin silang dalawa. Napansin siya ng mga lalaki na paparating, ngunit biglang nawala si Arl sa kanilang paningin bago pumunta sa ilalim ng isa sa kanila at itinulak siya ng isang suntok sa panga. Habang nahuhulog ang kanyang kasamahan sa koponan, ang isa pang batang lalaki ay nagmamadaling salakayin si Arl, ngunit napatid niya ang kanyang sariling kaibigan, na nagbibigay ng pagkakataon kay Arl na patumbahin din siya. Sa parehong mga batang lalaki sa lupa, kalmadong ibinalita ni Arl na siya ang nanalo sa laban. Ngunit nagalit sila at inaangkin na sinalakay niya sila habang nakababa ang kanilang bantay. Habang humihingi sila ng rematch kay Arl, madali siyang pumayag. Ngunit bago ito magsimula, binalaan ng isang batang lalaki sa likuran nila ang iba na huwag subukan ito, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila maaaring gumawa ng murang mga dahilan tulad ng kung sila ay mabigo sa larangan ng digmaan. Matapos sabihin sa kanila ng pulang buhok na batang lalaki na sila ay isang kahihiyan sa lahat ng mga eskrimador, sinubukan ng isa sa dalawang batang lalaki na makipag-usap pabalik sa kanya, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan ang mataas na katayuan ng pulang buhok na batang lalaki. Lumapit ang pulang buhok kay Arl at tinanong kung anak siya ng Sword Princess na si Farah. Nang tumango si Arl, pinuri siya ng bata dahil sa pag-aaral ng ilang solidong espada mula sa kanyang ina. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Arl na ang dalawang eskrimador na pinabagsak niya ay mga batang walang karanasan. Habang itinutok niya ang kanyang espada sa kanya, hinahamon siya sa isang tunay na laban. Ipinahayag ng batang lalaki na patunayan niya ang tunay na kapangyarihan ng klase ng swordman habang ang dalawa pang lalaki ay nagtataka kung siya ang anak ng kapitan ng seguridad ng nayon na si Evan. Kinumpirma ng bata ang kanyang pagkakakilanlan at naalala ni Arl na ang kanyang ama ay nakikipag-ugnayan sa kanyang ina upang manghuli ng mga halimaw. Iniisip ni Arl na ang cute na bata ay hindi kamukha ng kanyang ama at iniisip kung magiging balbasero din siya. Ang mga balikat ng bata ay nagsimulang manginig habang pinupuri ang kanyang ama sa pagiging isang makapangyarihang eskrimador at matalinong tagapagturo. Sa tingin niya ay hindi patas na sa kabila ng magagandang katangian ng kanyang ama, hindi patas na inagaw ng ina ni Arl ang titulo ng kanyang ama bilang pinakamalakas na eskrimador sa nayon. Sa kanyang seloso na salita, napagtanto ni Arl na inilalabas lamang ng bata ang kanyang pagkadismaya sa kanya dahil kinasusuklaman niya ang kanyang ina. At ang taong mapula ang ulo ay nahihiya na tinamaan dito, ngunit tinanong si Arl kung ganoon din ang iniisip niya. Kinumpirma ni Arl na ang kanyang ina ang pinakamalakas na tao sa kanilang nayon. Ngunit sinabi sa kanya ng bata na minana niya ang pinakamahusay na talento ng eskrimador mula sa kanyang ama. Kaya't tatalunan niya si Arl para patunayan na superior ang pamilya niya. Pagkatapos huminahon, sinabi ng bata kay Arl na siya ay naging isang eskrimador isang taon na ang nakalipas at mula noon ay nagsasanay ng mabuti sa ilalim ng kanyang ama. Sa kanyang dedikadong pagsasanay, iniisip ng bata na wala siyang pagkakataong matalo. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Arl na nakatanggap din siya ng patnubay mula sa kanyang makapangyarihang ina, kaya hindi siya magpapatalo laban sa kanya. Parehong itinaas ng mga lalaki ang kanilang mga espada upang simulan ang laban at unang umatake ang taong mapula ang buhok. Pinipigilan ni Arl ang kanyang pag-atake at gumanti at pareho silang nasangkot sa isang matinding labanan. Habang pinapanood silang nagpalitan ng atake, nagulat ang dalawa pang lalaki na nakikisabay si Arl sa taong mapula ang buhok sa kabila ng pagiging walang klase. Sa panunood ng bata na iniugoy ang kanyang espada, inamin ni Arl na mas malakas siya kaysa sa dalawa, ngunit ang kanyang mga galaw ay hinihimok ng galit. Hinihintay siya ni Arl na madulas at umatake sa sandaling magbukas siya. Gayunpaman, ang batang lalaki ay nagpakawala ng isang twin slice skill na nagtutulak kay Arl pabalik sa isang pader. Nagulat ang taong mapula ang buhok na naharang ang una niyang hiwa, ngunit napansin niyang nasugatan si Arl ng pangalawa. Sa wakas ay nawala ang kanyang kalmado, nagtanong si Arl tungkol sa kakayahan ng bata, at ipinaliwanag niya na ito ay isang kasanayan sa klase ng eskrimador na hindi maaaring harangan ng isang taong walang klase. Gayunpaman, determinado si Arl na matutunan niyang harangan ito ng sapat na pagsasanay, at pinuri ng taong mapula ang buhok sa kanyang katatagan.
Makalipas ang ilang araw, pinapanood siya ng kapatid ni Arul na humihilik sa madaling araw at sinusubukang gisingin siya ng isang halik. Bumangon siya bago pa siya nito mahawakan, malamig na itinulak siya palayo gamit ang kanyang ulo. Nasaktan ang kapatid ni Arul at humingi ng tawad na halik habang papalabas siya ng kanyang silid upang mag-almusal. Nakangiti ang kanilang ina at naghahain ng almusal, at umupo ang pamilya upang sabay na kumain. Tinanong siya ng kapatid ni Arul kung magsasanay siya muli, at tumango siya. Nagagalit ito sa kanya, at sinabi niya sa kanya na magdahan-dahan at hayaan siyang suportahan siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Arul at tumayo para umalis. At ang kanyang kapatid na babae ay nagtataka kung bakit siya ay lumalabas upang magsanay araw-araw mula nang siya ay umuwi ng sobrang nabugbog. Tiniyak ni Farah na magiging maayos si Arul, ipinaliwanag na mayroon silang sekreto na hindi niya alam. Dinala niya ang kanyang anak sa labas at binuksan ang isang chest na puno ng mga sirang espada, na nagpapakita kung gaano kahirap ang pagsasanay ni Arul nitong mga nakaraang araw. Habang ang kanyang kapatid na babae ay nagulat, ang ina ni Arul ay natutuwa na ang kanyang anak ay naging inspirasyon pagkatapos makipagduel sa ibang mga bata. Ang determinasyon ni Arul ay nagpapasaya rin sa kanyang kapatid, ngunit nais pa rin itong lumikha ng isang mundo kung saan walang diskriminasyon ang mga walang klaseng tulad niya. Habang ang kanyang ina ay nakangiti sa kanyang marangal na layunin, samantala, sa isang kagubatan, hinampers ni Arul ang isang target sa pagsasanay sa isang puno bago tumalikod para sa isang pag-atake. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang kambal na hiwa tulad ng taong mapula ang buhok at nasiyahan sa kanyang kapangyarihan. Habang iniisip ni Arul na sulit na bugbugin siya ng taong mapula ang buhok, tahimik siyang sinundan ng goblin sa ilang mga palumpong. Tumalon ito para umatake gamit ang club nito, ngunit tumalikod si Arul at tinalo ito ng kambal na hiwa habang masaya si Arul sa kanyang kakayahan. Isang malaking halimaw ang umuungal sa kanyang likuran. Siya ay tumalikod upang iulat ang paglitaw ng halimaw sa seguridad ng nayon, ngunit huminto pagkatapos marinig ang isang gulat na sigaw. Nang makita ang pamilyar na sigaw, lumingon si Arul sa pag-aakalang wala siyang oras na tumawag ng security bago masaktan ang taong iyon. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada at tumakbo sa kagubatan, tiniyak sa kanyang sarili na magiging maayos siya. Nang malapit na siya sa pinanggalingan, umakyat si Arul mula sa isang palumpong at nakita niya ang pulang ulo na duguan ang braso. Pagkatapos ay napansin niya ang isang higanteng hobgoblin na nakaharap sa bata at nagtataka kung bakit ito lumitaw. Napagtanto ni Arul na ang redhead ay nagsasanay din tulad niya at natalo ang ilang ligaw na goblins, na umakit sa nangungunang hobgoblin. Habang ina-atras ng hobgoblin ang bata sa isang sulok, nasa likod nito si Arul at naghahanda na ilunsad ang kanyang pag-atake mula sa pinakamagandang anggulo. Huminga ng malalim si Arul para maghanda at naisip ng redhead na game over na ito para sa kanya. Itinaas ng hobgoblin ang kanyang club para sa pagtatapos na atake, ngunit biglang pinutol ito ni Arul sa pamamagitan ng isang twin slice attack. Matapos bumagsak ang halimaw sa lupa, naisip ni Arul na sa wakas ay na-master na niya ang footwork ng teknik. Sinubukan ng taong mapula ang buhok na maglakad, ngunit natisod siya sa mga bisig ni Arul. Napansin na nawala ng protection blessing ang bata. Tinanong ni Arul kung mayroon ba siyang holy water para gamutin ang kanyang mga sugat. Tahimik na tinitingnan ng bata ang kanyang nabasag na bote ng tubig sa lupa. Kaya, inalok siya ni Arul ng sarili niyang holy water. Pagkatapos niyang inumin ang tubig, nawala ang kanyang mga sugat at nakaramdam ng inis ang taong pula sa kung gaano kalakas ang nakuha ni Arul. Napansin ni Arul na bumalik ang kanyang lakas at nagpasalamat ang bata sa kanyang tubig bago muling nagtanong tungkol sa kanyang makapangyarihang kakayahan. Kalmadong ipinaalala sa kanya ni Arul na twin slice lang ito, pero itinanong ng bata kung paano niya ito natutunan ng walang klase. Alam na ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring matuto ng mga espesyal na kasanayan. Ipinaliwanag ni Arul na itinulak niya ang kanyang pagsasanay sa mga limitasyon para sa isang ito. Nalilito ang pulang buhok, kaya ipinaliwanag ni Arul na natutunan niya ang kasanayan sa pamamagitan ng pag-adjust sa timing at footwork nito. Pagkatapos ay sinabi ni Arul sa taong mapula ang buhok na siya ang pinakamahalagang mapagkukunan mula noong tinulungan niya siyang maunawaan ang kasanayan matapos siyang bugbugin ng 12-dosenang beses gamit ito. Habang ang bata ay nabigla sa impormasyong ito, sinabi sa kanya ni Arul na sinasanay niya ang kasanayan sa twin slice upang talunin siya sa kanilang rematch. Dahil sa pakiramdam na humanga sa dedikasyon ni Arul, tinanggap ng redhead ang kanyang rematch challenge. Tinanong siya ni Arul kung sigurado ba siya,
ngunit sinabi sa kanya ng bata na ito ang pinakamaliit na magagawa niya pagkatapos niyang iligtas siya at pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagulat si Arl na marunong siyang magbayad ng pabor, at naiinsulto ang bata sa mababang tingin nito sa kanya. Hindi nagtagal, ang dalawang lalaki ay naghanda gamit ang kanilang mga espada at sinimulan ang kanilang tunggalian sa isang kambal na hiwa ng sabay. Habang nakakaramdam ng pagkagulat na hinarang ni Arl ang magkabilang hiwa, ang taong mapula ang buhok ay nataman ng isang sorpresang pag-atake. Nagtataka siya kung ano iyon, at sinabi sa kanya ni Arl na nagdagdag siya ng pangatlong hiwa. Ipinaalala ng taong mapula ang buhok kay Arl na tinatawag itong twin slice, ngunit ipinaliwanag ni Arl na dahil hindi siya nakakuha ng paunang natukoy na kasanayan mula sa isang klase, maaari niyang halmahin ang kanyang diskarte sa anumang gusto niya. Ibinunyag niya sa bata na ito ang kanyang unang pagkakataon na matagumpay na gumamit ng pangatlong strike, na nagdulot sa kanya ng mas pagkabigo. Iniisip ng taong mapula ang buhok na ang husay ng isang eskrimador ay hindi dapat matalo sa sinuman. Kaya, sinabi sa kanya ni Arl na patunayan niya ito sa isa pang laban. Ang parehong mga lalaki ay itinaas muli ang kanilang mga espada, at ang taong mapula ang buhok ay huminahon, na iniisip na siya ay may kalamangan sa bilis kaysa kay Arl. Habang pareho nilang inilalabas ang kanilang kambal na hiwa, binabantayan ng redhead ang ikatlong hiwa ni Arl. Gayunpaman, ang bilis ng pangatlong hiwa ay nahuli pa rin siya sa kawalan at natambush siya kahit na naharang. Itinutok ni Arl ang kanyang espada sa natalong bata at sinabi sa kanya na ang resultang ito ay inaasahan lamang. Tinanong siya ng taong mapula ang buhok kung bakit napakabilis ng kanyang ikatlong hampas. Kaya, ipinaliwanag ni Arl na natutunan din niya ang trick mula sa kanya. Ibinunyag ni Arl na kinokontrol niya ang kanyang unang dalawang strike upang maging mas mabagal at inilapat ang lahat ng kanyang lakas sa ikatlong strike upang mahuli ang kalaban na walang bantay. Pakiramdam na ganap na outclassed, ang taong mapula ang buhok ay kinagat ang kanyang mga ngipin sa pagkatalo, at si Arl ay umalis ng matagumpay. Makalipas ang ilang araw, habang naghahapunan ang pamilya ni Arl, ipinahayag ni Farron na umalis ang anak ni Evan para magsanay sa Brea. Nagulat sa balitang ito, tinanong ni Arl kung ano ang Brea, at ipinaliwanag ng kanyang ina na ito ang lungsod ng mga espada. Sinabi niya sa kanya na dati siyang nagsasanay sa isang guild doon bago ang kanyang kasal, at nasasabik si Arl na bisitahin ang lungsod at tuklasin ang kanyang buong potensyal bilang isang walang klase na bayani. Diyan nagtatapos ang episode 1. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na episode. Salamat sa panunood.